Tumayong gabi sa tanan. I just hope no nga maski nagkabulag-bulag ta o mingkuranay, nagkahiusa ta sa ato ang tumong karon nga kagabion, which is ang panghatag no o first of all pagduyog sa pamilya nga Serwano. So indeed, daghang kay salamat sa Ginoo sa ulan nga gihatag niya. I believe na nag-pray kita no nga ulan nun kay pinanaka simana, bulan na gyud nga wala ga ulan, and then karon is really a blessing no nga gitagaan ta og ulan. So na ako'y gipang distribute na lyrics sa song. Gamay naman gud ang ako ang napin, so dili siya maapod gyud tanan. Share na lang ang kuan ang uban. Susumpay na siya, duha ka page, isa ka song. Sige. Pwede mo na ako ang iuwan ng matagos nga manindog ka. And magkamiusa ka no, karong kagabion. I know nga, dili sa yon usahay makapasalamat sa Ginoo kung naata sa ingali nga sitwasyon. But it is our choice still, no? Despite sa ingali nga panghita po, panayon na itong pasalamatan ng Ginoo. Amen ba? Amen. So, karon yung kagabion, mag-offer ta no og mga pagpasalamat diha sa ato ang buhi nga Dios, pinaagi sa ato ang mga pag-awit. But before ta mo awit diha sa ato ang Ginoo, magampo sa ta ato ang pangayoon ang presensya sa Dios nga magaluyog sa ato ang karon kagabion. Let us pray. Amahan na mong alangit nun, daghan kayong salamat aling ang kagabion. Salamat sa panalangin sa ulan na imong gihatag diri kanamo. E salamat Lord nga matilid-anon ka sa among mga kinabuhi. Kung giserving ka Lord nga pagadaygon among pasalamatan bisan pa sa kasakit o kagulanan nagibati o God sa pamilya nga nawalan og loved ones. Father, tonight, padayon ka namo nga ibayaw, padayon ka namong ipataas sa among taliwala. Walay relihiyon nga ma-lift up, O God, but ikaw lamang Jesus nga amo ang buhi nga Dios. Salamat kaayo, aning ang kagabion despite sa ulan, padayon ni Lord nga mosimba og modayon diha sa imuha. Salamat kaayo Ginoong Jesus. Among kang gi-acknowledge sa among taliwala karon nga kagabion balaan ni Espiritu Santo. O salamat o Dios. So we will sing this song, Pasasalamat ang aming alay. Pupurihin natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yes, Lord. Pupurihin namin ang iyong pangalan, awitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Once again, pupurihin natin
Dios. Thank you, Lord. Padayon ka na mga daygon. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanluran, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay, sa'yo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay, sa'yo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Padalas tayo sa'yo'y alay, sa'yo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Yes, Lord. Padayon ka nga nagpabiling nga dakila sa among mga kinabuhi. Dawata ogad ang among mga pagpasalamat, luyo ogad sa kasukanan, nagpabiling yun ka nga maayos sa among mga kinabuhi. Given ogad ang pulong na among paminawan ka nga kagabion. Salamat ogad nga makahatag pili og pag-comfort, pagdasig sa matag usa nga among padayon gyud ay nga kinabuhi. Kanimo o Dios ang tanang dumog ug himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong gabi sa atong tanan. Maayong gabi. So, sa makausap pa, pasalamaton mo kita kang nakagabion. Tungod kayo nagpapigong kita, naghatag ko ng Ginoo, nabugnaw. And salamat sa Ginoo sa manigayunan nung sa ingon ani ang panahon, magkatigong yun ang matang pamilya, ang mga paryente, mga kaig-agawan. Mausahay, dili man nato gustuhon na ingon ani ang atong panagtigong apan ingon pagani ang pulong sa Ginoo nga ang tanan nga nakahitabo ani nga kalibutan gitakda na. Gitakda na sa Ginoo na ay plano ang Ginoo na say purpose. So before ta mo adto sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mag-ampo sa ta. Ang mga mga langit nun, Diyos na labing gamhanan, walay lain na among gituboy karon nga gabi, kundi ikaw lamang. Salamat na among hunahon nagkasing-kasing, naganghiusa, aron Ginoo makomfort na mo ang pamilya sa Peruano. Salamat po sa presensya sa kada usa, na binagid Ginoo sa mga nagbiyahe, nagbigan sa layo pa. Salamat Ginoo na
wala samayan ang ulan, ang presensya, nakatag Ginoo comfort, ano na pamilya. Pero nang ako makatingkasing pag nakagabi, o nino ang nabukay nita, ang nino makamdan sa inyong tulong ang muduro. O all the more pa ka na mong mainhan, masabdan na mo ang kinabuhi na inyong ipahulam ka na. Salamat sa presensya sa kada usa, patangalan ng Jesus. Amen. So, before ko mo hatag mo sa title, sa short na message na akong i-share karon ng kagabi, allow me to read any verses, no, mga versikulo sa Biblia. Sa iyo ng Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and 2, there is time for everything, and a season for every activity under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. So, ang pulong sa Ginoo nagingon din sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, uno-ugos, na ay bitakdang panahon sa kada usa sa tuwa. May panahon sa pagtanom, napoy panahon sa pag-ani. May panahon nga ipakatao ka, napoy panahon nga mga matay ka. No? So, everything nga nakahitabo sa kalibutan, everything nga nakahitabo sa itong kinabuhi, there is always a purpose. So, it is said in the Bible. Another verse diha sa Ecclesiastes 7:2, it is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. For that is the destiny of every man. The living should take this to heart. So, ingon diri ang pulong sa Ginoo nga, mas maayo pa daw nga mag-anhi ka o mag-attend kag mga inaaling nga mga buluhaton kaysa daw magkumbira, mag-apil kag mga kumbira. Why? Nga naman, nag-ingon ng Biblia, ang destination sa tao, kamatayon. No? That is our destiny. And walay bisang kinsa nga makaikyas sa kamatayon. Although lain-lain ang pamaagi sa kamatayon sa tao, but let us be reminded, magpahinumdum ni sa atong tanan, nga ang destination din sa kada usa is death. That is our destiny. O yun ang pulong sa Ginoo, the living should take this to heart. Kita nga mga buhi pa karon, ato gining hunahunaon og maayo, ato gining ibutang sa atong kasing-kasing nga lumalabay ra gyud kita ani nga kalibutan. No, even ang mga butang nga atong giangkon, mga possessions na nasa ato aron dili nato na mawala. Because lumalabay ra kita, strangers sa kita ani nga kalibutan. Now, the title of my message this evening is about death. Now, D-E-A-T-H. Death. Titingan ng Bible, ang destinasyon sa kada usa is kamatayon. Our destiny. Death is our destiny. Now, ang kalibutan naghatag og meaning about sa kamatayon. Death means it marks the end of life. Yung gani kag kamatayon, marka na nga human na gid ang atong kinabuhi. No? The meaning of death also, it is the destiny of every man. Mao gid ang destinasyon. Pag karon na kagabion, tagaanta mong lain nga meaning sa death. D-E-A-T-H. So death means departure from earth, arrival to heaven. Tagaanta mo another meaning sa death. Death is departure and eagle is from earth. A is arrival and H to heaven. No? So, ang kamatayon di ay dili gid siya angay nga kahadlukan. Kaya nga naman, kung naa kay relasyon kang Ginoong Jesucristo, gidawat nimo siya nga imong Ginoo manluluwas, ang kamatayon dili angay kahadlukan. Why? The true meaning of death sa usa ka Kristohanon o sa ka Kristiyano nga nangalagad sa Ginoo is departure from earth, arrival to heaven. No? So, daghan ang mo depart, pero dili tanan mo arrive. Okay. Okay ha? Daghan ang mo depart, pero dili tanan ang mo arrive sa ilang right na destination. Kung may bot-sabot ana. Daghan ang nangamatay, pero wala gyud naka-abot sa destination, which is ang langit.
Pangutana day mong tapad, ngano kaya nga dili makaabot sa destinasyon ang uban? Unsay tubag? Okay. Now, basahan na tong Biblia, ang pulong sa Ginoo sa Matthew 7:22 to 23. This is one of the reason nganong daghan ang ga-depart, daghan ang nangawala, pero dili makaadto sa right nga destination. Pasundan na to ang Biblia, Matthew 7:22 to 23. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never know you, away from me. So daghan ang mga Kristiyano nga nag-depart pero dili maka-arrive sa right na destination. Nga naman, wala sila nailhan sa Ginoo. Pag-atubang nila dito, kay musulod na sila sa ginharian sa right nga destiny, ingon ang Ginoo sa ila, pahawa sa akong atubangan, kay wala ko nakaila sa imuha. No, niingon ang tao nga, dili man, sa tong buhi pa ko, nangalagad ko sa imuha. Sa dihang buhi pa ko, ni ana siya nga magbinuutan ko. Sa dihang buhi pa ko, gasimpagit ko kada adlaw. Sa dihang buhi pa ko, gahalat ko, gahalat ko kwarta, tanan ang tabang ko. Pero niingon diri ang Ginoo, pahawa kay wala ko nakaila sa imuha. Ngano man, ang maayong binuhatan nato, dili man gid makaluwas. Unsa ra diay kanang nakay pagtuo, naakay pagsalig sa Ginoo, naginabuhi ka nga matarong atubangan sa Ginoo, isunod nimo ang mga pulong sa Ginoo, then mailhan ka sa Ginoo ug maangko nimo ning word nga death. Nagingon, departure from earth, arrival to heaven. Take note, ang tanan nga destinasyon sa kada usa is kamatayon. Unsaon pa natong pagpaningkamot nga lugwayan atong kinabuhi kung gusto ta, pero kung diha na gid kataman, wala na gid nay mahimo pa. Now, Revelation 21:8. Reason nga nung daghan ang mo depart, dili na nang mo arrive. Revelation 21:8. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ang Biblia, Revelation 21:8. Pwede nyo lang pahinumduman, basahon ninyo sa inyong balay sa pinulungan na Cebuano. Ingon diha, ang tanan nga makasasala, ang tanan nga dili mutuo sa Ginoo, ang tanan nga mga bakakon, ang tanan nga nagimog sala against sa kabubuton sa Ginoo, ang ilang lugar is dito sa nagdilaab nga kalayo nga asupre. So, ang Biblia, napahinumdum ka na to, yes, daghan ang mo depart, pero dili ka ang mo arrive sa right nga destination. Especially kung wala ka relasyon diya sa Ginoo. No matter what is our religion, our denomination, our pundok, it doesn't matter. Ang importante na akay relasyon sa Ginoo. Unsa man ang relasyon? Kaila ka sa Ginoo, na kay pagtuo, na kay pagsalig, nag-ampo ka, nagbasa ka sa Biblia. Parehaan nang nakarelasyon sa imong bana, sige ka ka-istorya, magsabot mo sa inyong plano, kaugma sa inyong mga anak. That is a relationship. And dapat natin relasyon sa atong Diyos, Amahan. No, dili ta mo sugod nga, pag-arrive nato dito sa place na diin na asa dito, muingon siya nga, wala man ko nakaila sa imuha. Kung maingon man ka nga, nagsimba man ko, tanan nga, Domingo na ako, number 1 gani ko sa lingkuranan, naagad ko sa unahan. Pero ang Biblia nag-ingon siya, wala ako nakaila sa imuha. No? How to arrive in our right destiny. Saan man nato nga maka-arrive kita sa atong right na destiny? Una, admit that you are a sinner. No, wala o na ito atong garbo nga. Wala man ko'y sala, pastora, buot ang masko. Tanan ta makasasala.
Bisan pag wala kay kaaway pero dili ginamalikayan nga makasala gid ka, makapanglibak ka, makapangchismis ka, makapanaway ka. Sama na to pag-arrive sa right na destiny. Una, i-admitan na to nga makasasala gid ka. Makasala gid ka. Nga makasasala gid ka. Ingon ang Romans 3:10, yung diha, there is no one righteous, not even one. Even ang Biblia nag-ingon, bisan usa sa ato, wala di matarong. Tanan kita makasasala. Ang tao nga garbuso, kung mamatay, hindi kita maka-arrive sa right na destination. Kaya sa ginharian sa Ginoo, walay garbuso, walay garbusa. Tama? So, pala kagabion, di pa hinamduman ta sa Ginoo. Verse 23, ingon pa sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Tanan, nahilayo, nahimulag sa presensya sa Ginoo tungod sa sala. Tungod sa sala. And usa sa mga dapat natong hinumduman nga ang dapat nga destinasyon dito sa usa ka Kristiyano is makaabot kita sa iyang gitawag na destinasyon nga tama, which is ang langit. No? Which is ang langit. Okay, ikaduha, unsa may atong buhaton para maka-arrive ka, makaabot ka sa atong right na destination. Ikaduha, believe that Jesus died for you. Atong tuuhan nga namatay si Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. No, nagsakripisyo siya para sa atong tanan. Yan gihatag ang yan kinabuhi, no, sa kada usa sa atoa. Supposedly ikaw ug ako ang malansang tungod kay sa kadako sa sala. Apan giangko niya, ingon siya ako na lang kay wala man po'y angayan, no? Tungod lang na sa kaluoy o gugma. Sana ba pag-arrive diya sa right na destination, ikaduha tuohi nga namatay si Kristo para sa inyo. Walay lain na angayan nga magsakripisyo o magpaula sa dugo. Sige na gusto Kristo kay siya ramang din ang walay sala. And by His blood, no, ang iyang dugo na niagas ito sa krus sa Kalbaryo, by faith atong gituuhan nga mo ay naglimpyo sa tanan nga mga kasalanan nato. Bisan pa man sa mga kinasuran nga atong mga kasalanan. Diba ingon ang John 3:16, for God to love the world that He gave His one and only Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ingon diha ang gihatag sa Dios Amahan ng bugtong nga anak. Akong kisa kong mutuo sa iya makabasulog na luwas. So, ingon na gani ang John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus, mingon ako lang ang dalan, ang matuoran, ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaagos sa Diyos Amahan, hindi pinaagi ka na ako. So, meaning to say, ang atong gate para makaabot ta sa destinasyon ng gusto sa Diyos Amahan is tuuhan din nato si Jesus na namatay ang nalasang dito sa Kalbaryo. Amen ba? Amen. Now, last, ito may atong buhaton para maka-arrive ka sa atong right na destiny. Confess Jesus as your personal Lord and Savior. Atong ikumpisa, atong dawaton Jesus as our personal Lord and Savior. No, after this message, ilit na mo sa usa ka gitawag sinner's prayer. Ilit kung pasabot na dawaton na to kung sa man nga mga pundok o JLL, because from JLL we know. Dawaton na to si Jesus Christ as our Lord and Savior. That is our ticket para makaabot na sa ginharian na gusto sa Ginoo nga atong maabtan. No? Ingon diha ang John 1:12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Katong nituo o mutuo ang Ginoong Jesucristo, na personal niya nga manluluwas, ihatagan sa katungod nga mahimong anak sa Dios. So, dili gid nato ang ikahadlukan ng kamatayon. Pero ang tinuod, ang sitwasyon, mahadlok magita nga mamatay. Because dili ka ready. Ang kamatayon, usahay kahadlukan sa tao, especially sa usa ka Kristiyano nga walay
kasiguruan kung asa siya padulong. No, kung asa siya padulong. Pero kanya kagabion, as I give you the other meaning sa death, which is departure from earth, arrival to heaven. So kung ang imo sa imo kasing-kasing, nahalagad ka sa Ginoo, nagmatinod-anon ka, o sa may mahitabuan nga kinabuhi ko na kay kasiguruan. So, unsa may mahitabuan nga kinabuhi, dili ka mahadlok, dili ka mabalaka. Ingon bitaw ang Salmo 23:1 ngadto sa 6, ang Ginoo ko magbalantay, walay makulang kanako. No, kung ang Ginoo na sa imong kasing-kasing, kung ang Ginoo nagpuyo sa imong hunaw ng kasing-kasing, bisag unsa pa ang imong giatubang karon nga gabi, dili gid ka mahadlok. Wala na kay pangitaon pa, wala na kay i-desire pa, because ingon ng Lord, I am your shepherd, I will be with you. No, bisan asa ka padulong, ubanan ka sa Ginoo. Ingon pa ganit diri sa gigot ginano nga verse Exodus 33:14, my presence will go with you and I will give you rest. Ano man sa presensya sa Ginoo dunay kapahulayan. Sa presensya sa Ginoo dunay kasumbaran. Sa presensya sa Ginoo dunay katagbawan. Sa presensya sa Ginoo dunay kasiguruan. O sa presensya sa Ginoo dunay kalipay o kaluwasan. No, ingon diha ang meaning sa death. Death is departure from earth, arrival to heaven. Mas nai siyang paminawon. Mas kindot siyang paminawon nga ang kamatayon di ay no, dili ang ikahadukan. Yung pa ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Si Pablo para sa kuha. Yes, ang magkinabuhi ko para na ng Kristo kung mamatay kong ginansyado ko. Ano man, kabalo si Pablo. Kabalo si San Pablo. San Pablo kung mamatay siya, he will arrive into heaven. He will arrive into the right destiny. So, si Mama Lilibet, it is an example na nakasakay pa yun sa last trip. So, bisan na siya sa ICU because kung ma-ICU manggod ka, pinakalas na mawala sa iba ito mong healing. So, muna nga, given the opportunity, kung matawagan lang, kung maistorya lang, kung dili masulod sa CEU, sa ICU, maistorya lang, makadungog pa nga, malit pa nila ito prayer, mag-respond, glory to God. Ang arrival kita na in heaven. Ano man pastora, sigurado man ka, God said, John 1:12, kinsa tong mudawat sa iyaha, kinsa tong mubalik siya sa tabangan sa Ginoo dunay kaluwasan. 1 John 1:9, if you confess your sins, kung isa lang di mo maitong pasaylo, He is faithful and just to forgive you. So naay ka siguruan, naay ka siguruan diha sa presensya sa Ginoo. Pastora, bisan ana ang nahitabo, yes. Ano man, ang Ginoo maduluyan mahigog mo, dili pareha sa tua. Ako mo pasaylo ta, ang atong ingon, ayaw nang pakita sa akong tulod bulat ha, kay malagot ito sa imong tanaw. Ipasaylo ta ka, pero naisumpay. Pero ang Ginoo, pag mo pasaylo siya, walay judgment. Pag mo pasaylo siya, pinta na niya tanan. Pag mo pasaylo ang Ginoo, ang iyang ibalo sa imuhang mercy. Pero ang tao, pag ipasaylo ni mo siya, ang iyang ingon, ayaw pakita sa ako tunod bulan, kadi pa na ako kaya. But in the Lord, ang gusto sa Ginoo, nga ang kapasayloanan, nga itong naangkon, nga walay judgment, ato pong ihatag nato sa uban na tao. Now, ang kamatayon, iyon pa nila, sakit, yes, tinuod sa mga nawalaan, sa mga minasa kinabuhi, it is painful. Pero sa mga tao na naakang Ginoong Kristo, it is a victory. No, it is a victory, kadaugan. Basta kay andam ka. No, si Mama Lilibet, ingon siya, before nahitabo sa iyahan niya, ikapoy na daw siya. Ikapoy. Pilabas sa ato diri ang ikapoy na. Pilabas sa ato ang ikapoy, karon nga daw no, init kaayo. Karon nga daw, grabe ang among baras-baras kay nag-apil yung mga recognition, kapoy gid kay ibuk adlaw. Ibuk adlaw hangtod pa gabi. But it doesn't matter nga naman. Ang kakapoy diri raman ni pag-abot sa panahon nga manguli na ta sa atong tinuod nga puloy anan.
There's no pain. Kundi inaanagid ang rest ang naakalinang ay hatag sa Ginoo. Ingon ang Bible, 70 years ang gihatag niya ang span sa life sa tao. Pero kung mayo ka mo atiman sa imong lawas, mabot pa kag 80. No? Kinsa ba diri ang mga 80 anyos na? Akong papa, 80 years old na. No, akong papa, 80 years old na siya, pero glory to God, no personal driver na kabot-abot pamilya ng usamis anak mag-drive. Basta maayo lang ka mo amping sa imong lawas at nakaligasyon sa Ginoo, taga-tuloy kang bonus. The Lord. No, maka-attend pa si Papa sa recognition sa iyang mga apo. No, maka-drive pa siya sa amuan. Ang Bible naging 70 years na ta, pero kung maayo ka mo amping sa imong lawas, mabutag 80, that is a bonus. No? That is a bonus. So, what is the meaning of death? Na nakagabion sa na-learn na to. Meaning of death para sa itong tanong. Departure from earth, arrival to heaven. Sige, what is the meaning of death? Pakinon sa imong kapalit. So on, what is the meaning of death? Okay, so, ma-change karon ng atong panglantaw sa kamatay. Ay, kalain anang mga patay. Naga ni uban nga kung mapil sa funeral service, hindi mo tanaw sa lungon. Isa diri ang mahadlok mo tanaw og minatay nga naa sa lungon. Naiuban si mo apil sa pundok pero di kini mo makita nga mo adto dito na sa kanang lungon. Nagit ko'y mga naihanway. Mahadlok daw sila basin pagdamgo nila. Mahadlok daw sila basin sila ang musunod. No. Only God knows. O ganina nga, inibatan mo sa buntag, buhi, baka pasalamati kita Ginoo. No, pasalamati ang Lord for the extension of life. So, kanya kagagion, akong ihangyo ang tanan nga mahindog sa ta. And, siguro ato tong awiton tong song, I offer my life. No? All that I am, no? Tanan-tanan sa itong mga kinabuhi, atong i-offers the Lord. And our desire, nga ang tinuod nga meaning sa death is, arrival to heaven kitang tanan. All that I am, I lay it down before you, oh Lord. All that is grace, all I have placed, joy of the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things in the sea, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my faith are with Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life.
days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Before ko mag-lead sa prayer, maybe na adiri nga usahay mo bati o kakapoy tungod sa struggles and hardships sa kinabuhi. So, na ay mga panahon na kumati kita kaluya, kumati ka sa discourage, especially kung naatay mga battles physical, naatay mga balatian, na sa emotion, ay sa mental. Dili gina malikayan nga usahay pareha ka mama nga may siya nga gikapoy naman ko eh. Lagi mga panahon nga mabati tagkakapoy. Mga panahon nga ma-discourage ka. Pagka nakagabion, I want you to realize na nga itong giawit namin ka, Lord, ako rin i-offer sa imo hatanan. Akong kinabuhi, akong ugma. No nga, ang kumakayo pa sa awit, ang mga nakaagyan na itong kalisdanan, naging mo siyang blessing. Kauban nga, lani survive lagi ka, lani padayan lagi ka. No? Everything, whatever unsa natin mo kasing-kasing, nakaginagyan na problema, nakaginagyan ng trouble, ng trials, balatian, unsa man, sa physical, ato ihalag sa Ginoo. No, atong ihalag. So, ako nihanyo nga kada usa ko duko sa iyang ulo. No, mo commune na sa Lord, daw nakagabi yun. Atong Ginoo nga, Lord, ako ihalag sa imo nga akong kalisod, ang akong problema, ang akong sitwasyon. Akong i-offer sa imo nga Ginoo mga nabilin nga mga adlaw sa akong kinabuhi. Akong i-offer sa imo nga akong problema. Akong i-offer sa imo nga Ginoo nga akong struggle. Yes, maybe nakakaroon, pero na ako kay dala-dala nga pagsulay nga problema. O bili accident igsuon na nakakaroon ngayong kagabion. And God is telling you, kumuduol lang ka sa kuha. Tagaan ko itong pahulay. Lord, muduol mi sa imo karon nga gabi. Among i-offer sa imo ang mga nabiling nga mga adlaw sa among mga kinabuhi. Among i-offer sa imo ang among mga struggles in life, among mga hardships. Among i-offer sa imo ang Ginoo tanan nga mga dili maayo sa among kinabuhi o God. Gamitan ni para sa imong kahimayaan. And Lord, ako mga pag-ampo nga ang kada usa maka-arrive di sa mong right na destiny. Right na destiny. So, kanya kagabion, pwede ba mo sunod ni ani nga simple nga prayer? Amahan na lang iton. Amahan na lang iton. Nagadool ako sa imo. Nagadool ako sa imo. Kaya kagabion. Kaya kagabion. Ako gihalad sa imo. Ako gihalad sa imo. Ako kinabuhi. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Sa tanan akong mga sala. Sa tanan akong mga sala. Ikan pa sa akong pagkakata. Hangtod karon. Ginoong Isus. Ginoong Isus. Idawat ko ikaw. Idawat ko ikaw. Ang Ginoong manluluwa. Ginoong manluluwa. Salamat. Sa right na destiny. Sa right na destiny. Ay mag-iandam ka na ako. Mag-iandam ka na Matibok ako. na kong pamilya. Sa tulog na akong pamilya. Ikaw na Ikaw na ang maghari maghari na akong kinabuhi. sa akin. Amen. Let me pray for you. Lord, karoon na kagabion. Amo kang pasalamatan for the gift of life. Salamat sa presence sa kada usa. As they offer their struggles, they offer nila ilang mga kalisdanan. Mahimuning sa ka-sweet aroma of incense, ginodya sa imong trono. Lord, I pray na ang tanan makaabot din silang right to destiny. Salamat kaayo sa presensya sa kada usa. Padayon na mong i-lift up, Lord, ang si Papa, Sir Juan ng family, si Rachel, ang mga isuon, Tibong family, si Lola. Lord, salamat na ginaswerte niyo sila everyday. Salamat sa panagiusa, salamat Ginoo sa pagtambayayong sa mga paryente, sa mga amigo, sa mga sulinan na naakaroon. Lord, I pray nga ang kada usa makabato ng good health. Sa mga nagbilang, Ginoo, I pray nga i-strengthen mo sila. Sa mga nagluto, mga
nag-andam. Lord, salamat kay ilang mga kinabuhi, Ginoo. Salamat kaayo, Lord, ng ilang talento, ang ilang kusog, ilang gi-offer. I just pray, Lord, nga ang tanan nga nagtabang, tanan nga na ay parte, Ginoo, ani nga buluhaton, ani nga pagkatiusap sa ilang pamilya, Lord, i-reward sila according to their faithfulness. Lord, dili man na mo mabayaran nilang kahago, naghatag sa tanan na aspect, dili lang sa salapi, kung dili sa panahon, Lord, sa ilang mga abilidad, tanan, Ginoo, panalangini o kabuta. I also pray, Lord, kung naaman rin na ay dili maayo ng ibati sa ilang physical nga lawas, I pray for healing in the name of Jesus. Lord, kung naaman rin na nagmasakiton sa ilang pamilya, Lord, bisitahin, Ginoo. Lord, kung naaman nag-struggle financially, I pray for financial blessing. Lord, kung naaman nag-struggle sa mga anak, Lord, I pray, O God, for breakthrough, restoration of any broken relationship. And salamat, Lord, ng remaining days sa among kinabuhi, Ginoo, among ma-offer sa imong ha. Salamat na namatay ka sa krus, nalansang ka dito, ihatag mo imong kinabuhi para kaming tanan, mabuhi o magkaroon ng kinabuhi na walay katapusan. Lord, i-bless ang kada usa nga naakaron at they represent their own family and loved ones. Panalangini, Ginoo. Salamat sa protection. Lord, tonight I declare shalom. Pakanan nga naadiriya, nothing will be missing, nothing will be lacking. The faithfulness and the goodness and the favor of the Lord will be upon your people to the glory of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And every people of God will say, Amen. Amen and Amen. Ayong gabi sa tanan. Viewing me for a purpose. No? All for God's glory. So, unahan na mo ang film viewing, pero before na, si Uncle kaganina, ang atong mga kaigsunan sa Katoliko, gusto sila mag-offer. Pero kay ang alagad naman dyan ang iabot, ang iyang mga kaubanan, glory to God, yung mga matinudanon, yung mga senior citizen na pod, siguro sa Katugnaw, murag apiki na pod igawas. So, si Uncle Roger nagpabilin, ani. So, rain or shine, gini siya. Sige po, midabot, ani, bisagahan na matyan. Ali, Uncle, mag-offer siya og kanta. So, when go-offer si Uncle og kanta, akong gihangyo ang mga lalaki na makaarsa sa TV, pagawas. Kaya para makakuan rin. Usbon ako, salamat kaayo sa GIL family na from the very start, nagpabiling jud nga matinud-anon sa pag-ampo o pagtabang sa amuang. Makaingon yun mi nga pamilya gyud. Pamilya gyud kay bisag kaadlawong dako pamingog atisen ampo. Ampo gyud. Pastora tabang. Ampo gyud, no? Glory to God. Alin ang kon. Manang sir, pamaliw ko sa TV manang. Ipakasya mo lang tayo. Okay, ipakasya. May gabi sa tanan, ang nasa tanan akong pinasingkasing patubo sa Soriano family. Nawakan sa kainahan niya. Nagirapang mawakan sa usa ka tapos sa pamilya, wala naging replacement na. Hindi para sa tigid niya, pwede pag-replacean. Ganun replacement. So, i-request mo ko ni Kiki pagkakanta. So, akong kantahan ang Hiram sa Diyos. Hiram sa Diyos
ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na sila, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilan, pagkat tao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyan halaga ang buhay kong handog, ang buhay ko'y hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Kung di ako umibig, kung di ko man bigyan halaga ang buhay kong handog, ang buhay ko'y hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Kang salamat o kang maong kanta hatag kahulugan nga ato kinabuhi ato ra ginulaman nga time will come nga bawiun na bagyod finish or unfinished Pastor Peter. So yun na siya wagi kuha na wag na extension mo na nga kinahanglan nga nitras buhi pata yung mga lagad dito sa atong Ginoo sa atong isip tao kay isip magpangandam kay wata kay balo o kanus bawi sa Ginoo atong kaning sama sa kanta nga hirang ating buhay. So kaya gihulaman raman pagi na ang expected nga bawion kay gihulaman raman hindi man kita tag-iya. So mo na nga kitang tanan lumalabay rin aning kalibutan. So mo na giingon nga mabot atong time may finish or unfinished Pastor Peter. Ang salamat. Nicole, saya kinabuhi. Salamat, Lord. Salamat, Lord, for reminding us pinagi sa kanta nga everything is just hinulman. Mo na nga itong ampinan. So, Lord, ito kay kita pa mag-over o kanta while ginafix ang ato ang friend viewing. Ay, nakaprepare din sila. Kaya daan na ba yun na ako ipasidanan kagabi eh. Okay, pamilya ni Ako Lampog. Ta, alin na ta.
I-off na lang na, be. Imo ang himaya, alang gabi mo ang pagdayi, gikan kanimo ang puso, para kanimo ang lungo. O Diyos, ikaw ang tinugaling tanan matag-adlaw sa among mga pagkinahanglan, na ikaw ang dalang-balang. O Diyos, ikaw ang tinugaling tanan. Ang oras to, sa ako dahil sa kakilili, buwan na niya ako lagi kung sa pudnik ka ang kilili. Kaya sa kilili, sa una nga grabe na siya kakabulikon, sige nagak ko sa kuwas malay, magpahintod siya. Mga kalimo, kaunong na ako na siya nahilot, sige na ako balay, so magpasalamat na siya sa ako nga mahilot na ako siya kay galihan daw siya tao. Kung sige siya balik-balik sa balay, nagtulog niya tayo na sige siya balik-balik sa balay, pero dili na po nga nalayo, hindi, na doon niya ako. Ang bana mo ko niya kililis, ako gangan niya laki, soon. Hindi mo na doon na po sa iha mo na magkita ako niyo. Smile, story-storya. Salamat po sa iyong kinabuhi kay Michael siya sa ako. Ulang ko, galing salamat. Amen.